Ang plenary hold po, opo, pinagbabawalan sila. Wow! Pinagbabawalan na din sila sa mga plenary hall. Wow! Grabe! Ang tigas ng mukha mo. Ang senador na may pinakamatigas na mukha, Erwin Tulfo. Yung senador na galit dahil sa ad hominem daw ni Marcoleta, siya naman itong gamit na gamit ang ad hominem. Mga pulpol, mga bobo, mga bingi, at hindi lang yan, nagbabanta pang manakit. Pagtatampal-tampalin daw niya ang mga hindi susunod na empleyado sa Senado sa pamumuno nila. Wow! At hindi lang yan, kahit daw palakulin ang mukha ni Alan Peter Cayetano. Wow! Grabe, apaka-violente. Ito yung mga sample ng mga senador na hindi kayang mag-argumento. Ito yung mga senador na dadaanin sa sigaw-sigaw at ad hominem na lang kapag talong-talo na. Pakinggan nyo to ha. Sasabog ang ulo nyo dito. Nangahulugan Doon nyo yata na sila magaling. yung mga usaan ng Senate ay hindi kinikilala yung block ninyo as the new leadership, kundi yung Cayetano kasi napayagan itong pagdinig. Ganon ba yon? Parang ganun hunting. Kaya nga gusto po ni acting SP Acting illegal, kulurong. kay na Gatchalian. Gatchalian, na bukas po imbestigahan niya may mapatawag. Ay talagang meron po. Nangako naman siya may masisibak sa Wow! Takutan na. Mawawalan ka na ng trabaho pag hindi ka sumunod. Tigas ng mukha ninyo. PRIB, yung nagko-cover po ng hearing, Mm. yung mga nag-ayos po ng lamesa. Kasi Kawawa naman yung mga yun, no? Naiipit sa banggaan ng dalawang nag-uumpugang bato. Grabe. Ginagawa mo lang yung trabaho mo, nauutusan ka lang, pero mawawalan ka ng trabaho. Samantalang itong mga to kapag nag-walk out, nag-absent, yung kapatid nito sa halip na nasa Senado, nasa RTIA at nagradyo-radyo doon, okay lang. Di ba? Sila na hindi gumagawa ng trabaho nila, papasok kung gusto o uwi kung gusto, di ba? Aalis kung gusto. Wala lang. Di ba? Napaka-unfair. siya po yung majority, siya po yung acting SP, kami po yung majority. Si Cayetano wala na pong authority dahil Anong walang authority? Siya pa rin ang Senate President dahil hindi pa rin kayo nakaka-elect. Paanong walang authority? Ito yung kind of leadership. Paanong sasabihin ninyo na acting Senate President, itong si Gatchalian, ang mas sinunod ng mga empleyado ay si Alan Peter Cayetano. Bakit? Natuloy yung hearing eh. Ganon kahina si Gatchalian na leader ninyo. Acting-actingan lang talaga. Dahil kung magaling na leader at nasusunod yung gusto niya, at may authority, sana hindi na nasunod at nagkaroon ng hearing ng Blue Ribbon Committee. Doon pa lang masasalamin na wala kayong authority dahil nagawa nila kung ano ang gusto nila dahil sila ang may authority. minority na po sila 10 na lang po sila. Okay. Sir, At saka he was voted out of office. although Paanong 10 isa lang yung natanggal? Yung si Jinggoy hindi naman bakante. Sabi niya bago pumunta sa CIDG, majority pa rin siya. Tapos si Bato, hindi rin naman bakante. So 12 sila. 12 sila. So hindi, walang majority, wala kayong authority. We did not elect a Senate President kasi we really need 13 but we Yun naman pala. Walang authority si Senate President Alan Peter Cayetano, pero you cannot elect ng isang bagong SP kasi wala kayong 13. Ang kailangan para magkaroon ng bago na Senate President ay majority, 13. So ibig sabihin, hindi kayo majority. Dito pa lang, umamin ka na hindi kayo majority dahil kung majority kayo, nakapag-elect sana kayo
ng bagong Senate President. Bagkus ang inilagay nyo lang, akting-aktingan. Diyan pa lang, bistado ka na. Umamin ka na dyan na hindi mo namamalayan. Bobo ka kasi. He can vote out a Senate President. Although, kinokontest siya ni Cayetano kanina, mula na magsimula Sabi, siya kanina oo. umaga, hanggang ngayong hapon, iginigit na niya, ako ang Senate President. Nasindak lang yung mga pulpul na empleyado na Ad hominem, Mr. Chair. Ad hominem. Pulpul, wala kang maibato na argumento. Nag-ad hominem ka na lang. Akala ko ba galit na galit ka sa ad hominem? Lumabas sa bunganga mo, pulpul. Yung kapatid mo, kulukoy, hestas, barabas, estupido, bobo, tanga. Grabe no, ang kakapal at ang titigas ng mga mukhang magsabi ng ad hominem. OSA, Mm. nasindak lang siguro yung sa PRIB, nasindak lang kasi didemanda. Mm-mm. Nasindak sa demanda, pero ikaw naman yung naninindak ngayon, natatanggalan sila ng trabaho. Di ba? Kakasuhan, tatanggalan ng trabaho. Wow, pag ikaw pwede, pag yung kabila hindi, o ikaw na ang Diyos. Diyos ko po, kung ako po yun, talagang baka pagtatampal-tampalin ko yung mga Oo. papilahin ko yung mga empleyado na yun. Sabihin ko, ano ba kayo, bobo o bingi? Grabe no? Grabe no? Grabing ad hominem. Grabing bayulente. Pagtatampal-tampalin. Senador yan ha guys. Yan ang klase ng senador na gustong-gusto ng mga bobo. Real talk. May nakakita ka na ng senador. Gumagawa ng batas. Pero ganyan ang bunganga. Bastos. O puntahan natin to. Diretsahin ko kaagad dun sa ano bang mangyayari dun Kasi dito, inamin niya na pinagbawalan yung mga Cayetano Black na pumasok sa plenary o gamitin ang plenary. Inangkin na niya ang Senado. Kanya na. Pagawan mo na ng titulo, Erwin Tulfo, yung property ng Senado. Sa'yo na. sa ginawang hearing kahapon ng Blue Ribbon under Senator Marcoleta? Anong mangyayari do sa mga record nun sa minutes of the meeting or the hearing, Senator Erwin? Boss Jerry, ang record lang noon sa mga nag-live kahapon sa TV, pero So may record. Napanood yun ng mga Pilipino sa panig ng mundo. Bulaga. doon sa records po ng Senado, wala dahil wala pong presence ng any member of the Blue Ribbon. Wala po doon. Anong walang any member ng presence ng Blue Ribbon? Sila ang Blue Ribbon Committee. Una sa lahat, yung majority leader ninyo na nag-propose ng kung ano-anong mga rules dyan na baguhin para sa impeachment, hindi nga nag-take out eh. Di ba? So yung mga pinagsasabi niya doon, wala siyang capacity as majority leader. Wala. Tapos, ang nagpanumpa kay Gatchalian ay si Tota Soto. Which is hindi pwede kasi minority pa lang kayo doon. Ang daming butas. Ang bobobo nyo kasi. To record it. Wala din nga po yung ganun. crib. Yung nag-record po yung parang media recording namin. Wala rin po. Yan po talaga ay forum at hindi po may tatawag na hearing kasi nga po, talakayan lang po. Sila lang po yun. Press briefing, forum. Bakit hindi kayo nagpunta? Imbitado naman kayo. Takot ba na masabi ng mga Brave 18 harap-harapan mo, Erwin Tulfo, na pati hindi lang daw maleta ang idine-deliver sa'yo, kundi dinedeliveran ka din ng 3 o 4 na babae sa kwarto mo sa hotel, tapos mamimili ka na lang, tapos yung hindi mo mapipili ay bibigyan mo na lang ng tip. Maraming beses daw yun na nangyari. Di ba? Tapos may maleta ka pa. Paldo. May pera na. May babae pa. May kapangyarihan pa. Nasa pwesto pa. Wow.
Daw Hindi I want to call it, pero definitely hindi po hearing yun. So walang record yon, walang pumasok sa anumang record ng Senado yung hearing kahapon? Wala sa Wala record po, ng kaya Senado? yung panunumpan nila doon, sila lang po yun, hindi rin ho papasok yun. Kaya nga po, So yung panunumpa ninyo na kayo-kayo lang din, wala lang din. Edi back to you. 'Di ba? Alam nyo yung mga statement ng mga 'to, at naglalaban-laban, yung may sinabi siyang ganito, tapos susunod kukontrahin din niya. Ito yung nangyayari kapag kagigil na gigil ka. Hindi ka nakakapag-isip kung ano lang yung lumalabas sa bunganga mo, yun na yun. Pulpol, bingi, bobo, pagsampal-sampalin. Alam naman nating sampal-sampal yun. Papalakulin ang mukha, duwag, kolokoy. Grabe. Salitang kanto. Alam nyo, tong ira ninyo, mga tulpo, na yung sigaw-sigaw, pambabalahura-hura, stupido, ad hominem, yung era na yan, tapos na yan. Bumenta na yan sa taong bayan. Ang era ngayon, argumento at utak. Palagay ko wala kayo nun eh. Bakit? Kasi ang ginagamit nyo pa lang, yung style nyo noon sa radyo at TV. Ang hindi nyo namamalayan, tumalino na ang mga Pilipino. Hindi na madadala sa tapang-tapangan lang, kundi kailangan meron ka ding sentido komon. Meron ka na ding pag-iisip sa mga panahong ito. Hindi na po pwede yung sindak-sindak, yung sigaw-sigaw, yung ipapatawag kita sa hearing sa Senado. Yung mga ganyan, wala na. Wala na, hindi na yung pagsasampal-sampalin. Sige nga, pagsasampal-sampalin mo lang, palakulin mo nga yung mukha ni Cayetano. Yung era na yan, wala nang masisindak sa inyo sa mga bagay na yan. Nasa argumento stage na tayo. Wala na, tumalino na ang mga Pilipino. Hindi nyo na mabobola, hindi na bobo. Gaya ng dati, na yung mga bobo, ay ang mga natitira na lang palang mga bobo, na idol pa rin yung mga pinagkagawa ninyong pambabalaruha. Yang mga ginagawa ninyong mga matatapang daw na pananalita, wala na yon. Yung mga bobo na lang na mga supporters ninyo na katulad din ninyo. po sa Monday, sila po imbitado ulit yung mga Marines na yun. Manunumpa na po sila. Yun po yung official at record. Tapos na. Kung ako sa mga Marines, wag na muna silang pumunta. Wag, kasi gigisahin lang din kayo doon. Ang hindi rin magiging patas yun. Kung sinasabi nila na hindi daw patas yung ginawang hearing nila na Marcoleta, di mas lalong hindi patas yung gagawin sa Lunes na pag-iimbita. At sabi, kung hindi daw pupunta yung mga 18 Marines, iko-contempt daw. Teka lang, bend the rules ka na naman. Bakit? Kasi kailangan mong imbitahan, pangalawang imbita, isusubpina, saka mo palang po pwedeng i-contempt. Ganon. Hindi dumalo, contempt ka agad. Lumabas din sa bunganga na niya yan. Bender ka talaga. Hindi po yun. Meron po tayo mga members po ng Blue Ribbon Secretariat. Ganun din po yung PRIB namin. Yung nagre-record po ng live na makikita ko natin sa social media. So, kapag ni-record pala ng Senado, yun pala yung official. Ang dami-daming hearing na hindi recorded, na hindi rin pinalabas sa social media, pero official. So, noong lumabas, kahit pa hindi nag-record yung Senado, yung hearing ni Marcoleta at lumabas sa social media, kung yung sinasabi mo ang pagbabasehan natin, edi official yun. Kasi recorded yun. Recorded ng iba't ibang media entities at social media. Pinalabas. Nandoon po sa Lunes lahat po. At saka yung invited guest natin, bukod po doon sa Marines, meron po tayo. Ito pa ang nakakabuwisit talaga. Nakakabuwisit. Pakinggan. Mga NBI, Ombudsman, DOJ, iba't iba po. And then,
sa susunod po namin na hearing na pinaplano ko na po towards the end of the June, may yung mga inakusahan naman para pwede ho silang managsagot ng Sumagot. mga akusasyon laban sa kanila. So, ang gusto din niyang imbitahan ay yung mga nabanggit na tumanggap ng maleta. Si Martin Romualdez pupunta kaya? Sige nga. Ang problema ko dyan ay yung term na ginamit para masagot yung mga na mga alegasyon sa kanila. Teka lang, binanggit yon na mga korap. Binanggit yon na katulad mo na tumatanggap ng maleta. Ang ibig mo bang sabihin, pupunta yung mga congressman, ipapagamit mo yung platform ng Senado na bayad ng taong bayan para ipagtanggol nila yung sarili nila? Parang mali. Hindi ba dapat ipapatawag mo sila para maimbestigahan kung may katotohanan yung mga alegasyon sa kanila? Baliktad. So, ibig mong sabihin ay iimbitahan mo sila para linisin ang kanilang mga pangalan. Parang may mali. 'Di ba? Maling-mali. Doon pa lang alam mo na itong si Erwin Tulfo at itong bloke niya na mga kolorum, ang gusto nila ay pagtakpan talaga yung mga may gawa. Lalong-lalo na kung sino ang mastermind. So papatawag mo din ba si Bongbong Marcos? Papatawag mo din ba si Sandro Marcos? Sige nga, kasi nabanggit sila di ba? O kaya hindi na lang. Kaya na ni Ante Claire yun. Magkakapareho kayo ng karakas talaga ng hindi ko. Diyos ko po. Oh, okay. So, meron bang attempt from your group, from the new majority, na harangin itong hearing kahapon ng Cayetano Black? Actually, napag-usapan po yan. Kaya umagang-umaga, nagtungo na po at nagpa-press con po si acting Senate President Sherwin Gatchalian at sinabi na walang hearing. At then the night before... So, hinarang nyo nga. Tinangka nyo nga na hinarang. Alam na. So, inamin mo dito na talagang tinangka ninyo pero you failed. Tinawag nyo pa nga si DILG John Vic Remulla na humarang. Pero kalaunan, nung hindi nakalusot, siya yung nagpalusot at sabi, siya daw yung itinulak. Kitang-kita naman sa video na nakaharang siya na siya yung nakikipagtulakan. Mga sinungaling Dineclare niya na po na Work from home. Work from home po. Dineklara na work from home pero si Risa Hontiveros nandun. Sa mga lupalop ng kung saang lupalop ng Pilipinas, nag-i-speech. Alam ko ba work from home? Empleyado. Pero yung mga pumasok po kahapon, mga staff lang po yan ng mga da't ibang senador, ng mga dumalo po kahapon at mga security po nila. Sila po. So yun po, pero... Hindi ganito. Sinabi nila ng kagabihan, walang hearing. Work from home tayo. Tapos, nung nakapasok pa rin sila, naglabas na naman sila ng isa pa na na memo. Ano yun? Hanggang alas 10 na lang daw sila. Bago yun mag-session. Gagawin talaga nila lahat para maharang lang yang hearing na yan sa flood control. Yan ang nakapagtataka. Bakit ba? 'Di ba? Alam nyo, uulitin ko ulit, saan ba kayo papanig? Sa mga senador na sumisigaw na gustong ituloy ang flood control investigation para matukoy yung mastermind at sino-sino yung mga kasangkot dyan at para maiwasan na ito in the future. O yung mga senador na pilit hinaharang at pinagtatakpan yung hearing ng flood control na yan. Kayo mamili kayo. Simple lang to. Hindi mo na kailangan gamitan pa ng utak. O tuloy. So, pero napag-usapan po na ipadlock na lang natin dahil alam ho namin na mag-hiring-hiringan sila. Wow, talagang ipapadlock. Sa inyo na nga. Pero ang sabi po na pag-desisyonan po ng ni presiding officer Senate Pro Tempore Gatchalian, hindi, wag
Kasi baka sabihin ng mga tao, ginagaya natin siya dahil nung sa Kongreso siya, nung ayaw niyang bitawan ang pagiging Speaker of the House, pinadlock niya yung session hall. Yun ang Senate President. Yun ang leader. May bayag. Kung alam niya na mali yung ginagawa ng mga kasamahan niya, kaya niyang pigilan. Napigilan ba niya? Oo. Si Sherwin, yung kolorom na Senate President, napigilan ba niya? Hindi. Atras bayag sa taong bayan. Ibig sabihin nun, hindi siya karapat-dapat yan. Walang authority. Walang power. Kasi kung alam mo na meron kang authority at tama yung ginagawa mo, ba't ka matatakot na ipadlock yun? Di ba? Gagawin mo kung ano ang gusto mong gawin at akala mo at inaakala mong tama. So may pag-aalinlangan. Mali itong gagawin natin, huwag nating ituloy. Nahuli ka na naman. Ganun ba? Oo. Okay. Opo, 2020 po yun. Oo nga pala, nung ang papalit na si Congressman Lord Alan Velasco. Opo. Oo, Tapos, ang isa pa paring Jerry, kaya niya nasabi na walang independent. Kasi natikman niya yun sa ilalim ng Pangulong Duterte, sinabihan siya, bumaba ka dyan, ibig sabihin napakialaman siya, nasabi. So, meron kang ebidensya na sinabi ni Pangulong Duterte na bumaba siya doon. Okay. I-review natin yan sa susunod. Hahanap tayo. Okay? Baka naman meron. Pero kung wala, inventor ka na naman. Siya. Kaya ngayon, tingin niya, pinapakialaman po siya ng palasyo. Hindi po siya pinapakialaman ng palasyo. Wala akong pakialaman ng palasyo sa Senado. Okay. Uy. Acheche. Niniwala kayo, walang pakialam yung executive? Walang pakialam? Walang galamay si Bongbong Marcos dyan? Acheche. Lukuhin mo, lelang mo. Ulitin ko lang yun sa record kasi may mga nakita naman kami mga staff doon na 'di ba karaniwan yan may stenographer yan o may nagre-record yan para may gumagawa ng transcript. So yung buong hearing na yon ay useless, walang anumang record na papasok sa record ng Senado. Ang kulit naman nito. Wala po kasi nga po wala yung mga member ng Blue Ribbon Secretariat, yung mga stenographer, recorder, wala po eh. Yung magbi-video, wala ho eh. So, paano valid yun? At saka yun yung instruction ko dahil ako po yung chair. Valid yun. Valid yun kasi sabi mo nga, hindi pa napapalitan si P. Alan Peter Cayetano kasi hindi kayo makapagboto ng bago kasi wala kayong 13. So, valid yun. Utos yun ng Senate President na legitimate at hindi kolorom tulad ni Win. Chairman, so ako po yung sinusunod ng Blue Ribbon. Ay, ikaw yung sinusunod ng Blue Ribbon. Pero sabi mo, walang hearing, pero nakapag-hearing pa rin sila. Edi wala ka rin. Puro laway, ngaw-ngaw ka lang din. Ikaw yung Blue Ribbon? Sa'yo na? Ikaw? Hindi na committee yun? Ikaw na? Siya daw yung Blue Ribbon eh. Secretariat. Bagamat nagbanta pa si Senator Cayetano, kakasuhan niya. Ang tanong ko ngayon, ano yung kakaso na? Ako po yung Blue Ribbon. So wala siyang kakaso. So ano yung sabi mo? Di sabi mo kanina nung umpisa ng video na to tatanggalin yung trabaho, bagsasampal-sampalin mo sila. Yung kahit yung mga nag-ayos ng mesa. Di wala ka ring rason para gawin yun. Di ba? Kasi kaso nga wala eh. Pero yung rason mo para pagsampal-sampalin sila. Wow. Siya po ay ordinary senador na lamang. O we can say na automatic po kasi pag natanggal ka Senate President, ikaw Wait lang! Hindi pa nga natatanggal. Ikaw na nga ang mismong may sabi. Hindi kayo nakapag-elect ng bagong Senate President kasi wala kayong 13. Tapos dito sasabihin mo na naman na natanggal na siya bilang Senate President. Ano ba talaga, kuya? Litong-lito ka na ba?
Inom ka muna ng Robos, tas pag-check-in ka muna ng hotel. 'Di ba? Ay, hindi pala pwede. Wala na pala yung mga nagde-deliver ng mga babae na tauhan ni Saldico. Ay, baka naman may bago. magiging minority leader. So, Oo. yun, pero anong kasuhan niya? Dahil hindi naman, yung mga tao ay sumunod lamang sa instruction ko. Ako po yung duly elected as a committee chair of the Blue Ribbon. Duly elected. Questionable nga hanggang ngayon. Ano ba yan? Oo. Meron bang order to fiscal Ito. Talagang pinagbawalan pala talaga sila sa paggamit ng plenary hall. barred them from entering the Senate or entering the plenary hall? Ang plenary hall po, pinagbabawalan sila. Wow! Pinagbabawalan na din sila sa mga plenary hall. Wow! Grabe! Ang tigas ng mukha mo. Hindi na ba sila senador? Bawal sila sa plenary. My God! Wow! Pero yung the Senate premises, hindi po dahil opisina po nila doon. May Oo, pasok. opisina nila yun. Oh, so okay lang pumasok sila doon sa mga opisina nila. Pero may area na bawal na sila. Wow! Tinanggal mo na yung karapatan nila para gumamit ng plenary hall. Ang tigas ng mukha mo, Erwin Tulfo. Grabe! Ikaw na yung pinakamatigas na pagmumukhang senador talaga. Grabe! Inangkin mo na yung Blue Ribbon. Inangkin mo na yung Senado. Grabe! Grabe ikaw na. Natulala ako dun. Yun lang talaga yung nasabi ko. Wala. As in. Wow! Nakakagulat. Grabe talaga.